Hello everyone! In today's video ay gagawa na naman tayo ng isang matipid pero masustansyang patuka. At ang bida natin sa araw na ito ay malunggay. So napakaraming dahon ng malunggay. Nangangalaglag na lang kasi parating na yung summer. Ngayon, papakinabangan natin. So, tara, samahan niyo akong tagpasin ang puno, ang sanga ng aming malunggay para magawa nating patuka. Shout out kay Sir Melvin Lusaria. Bago natin siyang idol dito sa YT. He is a very talented singer and composer. Pakinggan natin ang kanyang orihinal na mga awitin. Please visit and support his channel para lalong lumaganap ang kanyang musika sa buong mundo. Okay, so ito na guys, ang isa sa mga sanga ng malunggay na pinutol natin doon sa ating garden. So, magtataka kayo, bakit ang dami ko namang pinag-harvest na malunggay? Ito ay dahil 2 episode nating ibibida ang malunggay. So, sa ngayon, itong sanga na ito ay enough na siguro para sa ating patuka sa araw na ito. At ang natira doon sa mga hinarvest ko ay iproproseso natin sa ibang paraan. Okay? So sa ngayon, ang ating bidang malunggay ay ipapatuka natin sa ating mga manok ng fresh. Yes, bagong harvest, fresh leaves of moringa or malunggay in Tagalog. So, ang una natin gagawin ay himayin natin, tatanggalin natin yung mga stalks, yung mga tangkay ng malunggay na medyo matigas na yun, so hindi natin isasama. Oh, yes So, ganyan lang. Tanggalin muna natin dito sa katawan niya. Medyo madami yata ito. Anyway, kung sobrang dami, di ba, bawasan na lang natin. Idadagdag natin dun sa ating pangalawang proseso. Okay. So ito, hindi pa kasi siya matured, kaya hindi pa ito pwedeng patubuin. Hindi pa pwedeng itanim. Well, hindi rin naman ito masasayang dahil magagamit natin ito dun sa ating mga pananim. Dahil ginagawa ko itong yung pag nagtatanim ako sa mga paso, siya yung ginagawa kong pang-ilalim kasi alam mo ang tawag dito. Water battery. Kasi pagka nabulok na ito, kahit nga ngayon pa lang, may kita mo meron siyang mataas ang water content niya. Ang moisture content pa, tawag pa ng puno ng malunggay. So pagka ito nabulok na, nagre-retain kasi ito ng moisture dito sa katawan ito, na kung saan ang mga halaman na nakatanim sa ibabaw nito ay dito hugot ng water, lalo na kung nakalimutan kong diligan ang halaman. Okay? So yun, tatabi muna natin ito. Gagawin muna natin ay
isasama to, ang mga halamang itinampok natin sa paggawa ng organic na patuka ay naglalaman ng crude protein. Ano ba yung crude protein? Ang crude protein ay essential para sa pag-develop at paglaki ng mga muscles ng ating mga alaga. Ang fresh moringa leaves ay merong 2.36% na crude protein. Ayan. So ito ay lalagyan na lang natin ito dun sa ating babulukan. Okay? I-impart na lang din ng lupa yan pag nabulok na. At ito naman ang ating ipoproseso para maging patuka sa mga manok. So simple lang ang gagawin natin. Tataddarin lang natin ang pino. Just like sa mga nauna nating video. Kung hindi rin taddarin. At this time, dahil dahon ito na maliliit, tatadtarin na lang natin. Actually, there's an option na pwede mo rin naman itong gupit-gupitin, pero para sa akin, mas mabilis sa akin ang pagtadtad. Pero kung meron kang shredder or chopper na electric, mas mabilis dun. Since maliliit na rin naman ang dahon nito, hindi na sobrang ma-effort magtadtad. Ayan. So, pwede na para sa akin yan. Masyadong napanipis nga, napapino ko eh. Pero, nasa sa inyo ang standards nyo ng pagpino ng dahon ng malunggay. So, yan. So, ganyan lang ang gagawin natin hanggang sa maubos ito. So ito na guys, ang tinadtad na fresh na dahon ng malunggay o moringa. So, kung sa pelikula, iba ang hatid na katatawanan kapag merong sidekick. Dito sa ating patuka naman ay hindi ba pwedeng walang sidekick ang ating bidang malunggay. So ngayon, ang ating sidekick ay ang paborito nating saging. So kung unang video na in-upload ko ay nilagang saging, ngayon naman ay hinog na saging. Okay? Hilaw. Hilaw. Meaning raw, hindi pa siya naluto. So bakit ihahalo na lang natin to? Kasi, yun na nga, nagsawa na sa kakakain. At itong saging na ito ay galing sa farm na pinagtrabahuan ng asawa ko. So doon, kinakain na lang daw ng mga ibon. So ngayon, kesa naman ibon lang ang makinabang, hiningi ng asawa ko para mapakinabangan pa namin dito sa bahay. So since 3 lang naman kaming kumakain, naabutan siya ng sobrang pagkahinog. So ngayon, parang hindi naman masayang. Actually, parang, ayun,
pinapakinabangan na rin ng mga ng mga, hindi ko alam kung ipis ba o langgam ang tumira nito, pero yun na, inuumpisahan na nilang kainin. So bago pa ito tuluyang maubos at masira, di pakain na natin sa mga manok. So yan, simple lang naman. Dadagdarin lang din natin ito ng pino, yung kayang-kaya ng tukain ng mga manok. So mataas din ang crude protein content nitong itong saging. Kahit nga daw balat lang ng saging, mataas din sa protina. Ito talaga pagka-organic. Tanggalin na natin yung mga matigas na part na hindi naman kasali. So yan. So ito na ang ating tinadtad na fresh moringa leaves o fresh na dahon ng malunggay at hinog na saging. So ang next na natin gagawin ay maghahalo na tayo ng darak ng palay at saka darak ng mais na meron ding mataas na crude protein. Ito na ang darak ng palay. Ito naman ang darak ng mais. Haluan ng kaunting tubig para hindi gaanong dry ang ating patuka. Okay, so halu-haluin na natin. So ito na guys, ang ating matipid pero masustansyang patuka gamit ang fresh moringa leaves o sa Tagalog ay malunggay with sidekick na hinog na saging. So ready na tayo para magpakain ng mga manok. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Shout out sa ating new subscribers. Shormy, Bicolana Vlog, Shalurag Husanu 6M views 1 week ago, Nancy TV Vlog, Florence Adventure. Thank you for subscribing. Please comment down below kung gusto nyong i-shoutout ko ang channel nyo sa mga next videos na i-upload ko. Magtulungan tayo para pareho tayong umasenso. Di man magkasukat ang haba ng journey natin dito, ang importante, marating natin ng matagumpay ang dulo. Tara na! Let's grow! Ayan, so kinakain naman nila, no? Again, wala silang choice. Kailangan nila masanay dahil yan ang kanilang pagkain. Sige na, join them.
napapansin ko dumadami na pala ang aming hinahing manok. Lumalaki na yung dating maliliit lang, so mag-uumpisa na ring mangitlog yan in few months time. Kaya sabi ko sa asawa ko, kailangan dalawa na yung aming tawag dito, katso o tandang. Kailangan maging dalawa na sila kasi hindi naman niya kakayanin lahat yan kastahan. Kapag lumaki na yung mga babae dyan, magiging inahin din yan. So hindi niya na kaya lahat kastahan yun sabay-sabay. Ang ratio yata naman nung is 1:5 ba or 1:4. So etong isang to, palalakihin namin yan para sana maging maayos naman siyang manok. Kasi pag nagpasawa yung manok, kinakatay namin o kaya binibenta namin. So sana na maging mabait siyang manok. Maging okay siya na tandang. Sigurado mag-aaway-away na naman yan sila, pero hayaan na natin sila mag-aaway-away kesa mapending yung ibang inahin hindi makapangitlog agad. Ayan, kahapon kasi namutol ako ng dahon ng saging kasi baka bumagsak na naman yung isang puno doon. Medyo inagapan ko, pinutol ko yung ibang mga dahon niya kasi nabibigatan siya. So yan, dito ko binagsak para maging tuka-tukain na mamanok. So yan, may mga traces ng tinuka na manok. So yan, pang merienda din nila yan. So yan guys, kinakain nila, no? Successful na naman ang ginawa nating patuka sa araw na ito. Natipid dahil galing lang sa ating garden at masustansya pa. At sa susunod nating episode ay abangan nyo. Ang bida pa rin natin ay malunggay, pero ibang proseso naman. So yan, let's find out kung ano yun sa susunod nating episode ng paggawa ng matipid pero masustansyang patuka. Ayan guys, so mahaba na ang video ito, so tatapusin ko na. Sana ay may natutunan kayo sa video ito. Please don't forget to like the video at pakishare na rin para umakyat sa taas ang video ko. Ibig sabihin dumami-dami yung views. Naghahabol kasi ako sa watch hours ngayon dahil malapit ko nang mabuo yung 1,000 subscribers. Kaya lang ang aking watch hours ay milya-milya pang layo. With your help, sana ay ma-achieve, sana ay ma-reach ko yung threshold na yun para makatikim naman tayo ng pinaghirapan natin. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Let's grow.